Sa mga gawa ng mga apostol. Mula sa Troas, tuloy-tuloy kaming naglayag patungong sa Motrasya at kinabukasay sa Neapolis. Mula rooy nagtungo kami sa Filipos, isang kolonyang Romano at pangunahing lungsod sa dakong iyon ng Macedonia. Nanatili kami roon ng ilang araw at ng araw ng pamamahinga, lumabas kami ng lungsod at nagpunta sa tabing ilog sa isang pook na inakala naming dakong panalanginan ng mga Hudyo. Naupo kami at nakipag-usap sa mga babaeng nagkakatipon doon. Kabilang dito ang isang nagngangalang Lydia, taga Tiatira at mangangalakal ng mga telang purpura. Siya'y may takot sa Diyos. Binuksan ng Panginoon ang kanyang isip at siya'y naniwala sa ipinangangaral ni Pablo. Nagpabinyag siya at ang mga kasambahay niya. Pagkatapos sinabi niya, "Kung itinuturing po ninyo akong tapat na lingkod ng Panginoon, doon na kayo tumuloy sa amin. Mahigpit ang kanyang anyaya, kaya't hindi namin napahindian." Ang salita ng Diyos. Panginooy nagagalak sa hirang niyang mga anak. Ang Panginooy purihin, awitan ng bagong awit, purihin sa pagtitipon ng tapat sa pananalig. Magalak ka o Israel dahilan sa manlilikha, dahilan sa iyong hari ikaw Sion ay matuwa. Panginooy nagagalak sa hirang niyang mga anak. Purihin sa pagsasayaw, purihin ang kanyang ngalan. Alpat tambol ay tugtugin at siya ay papurihan. Panginooy nagagalak sa kanyang mga hirang, na nangagpapakumbabay, tagumpay ang ibibigay. Panginooy nagagalak sa hirang niyang mga anak. Sa tagumpay na natamo, magalak ang mga hirang. Sa kanilang pagpipista ay magsaya't mag-awitan. Sa pagpuri sa Panginoon ay bayaang magsigawan. Ang tatanggap ng tagumpay ay ang kanyang mga hirang. Panginooy nagagalak sa hirang niyang mga anak. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Ngunit ang patnubay, ang Espiritu ng katotohanan, ang paparito mula sa Ama. Susuguin ko siya sa inyo buhat sa Ama at siya ang magpapatotoo tungkol sa akin. At magpapatotoo rin kayo tungkol sa akin, sapagkat sa pasimula pa'y kasama ko na kayo. Sinasabi ko ito sa inyo upang huwag kayong mawala ng pananalig sa akin. Palalayasin nila kayo sa mga sinagoga. Darating ang panahon na ang sino mang pumatay sa inyo ay mag-aakalang naglilingkod siya sa Diyos, at gagawin nila ito sapagkat hindi nila ako nakikilala ni ang Ama. Ito'y sinasabi ko sa inyo upang pagdating ng oras na gawin nila, maaalaala ninyong ipinagpauna ko na ito sa inyo." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Mga kapanalig, narinig po natin ang mabuting balita sa Lunes na ito ng ika-6 na linggo ng muling pagkabuhay. At dahil na tayo na sa ika-6 na linggo, alam po natin na tayo papalapit na sa isa pang dakilang kapistahan sa buhay ng Panginoon. At yan po ang kanyang pag-akyat sa langit. Ito pa ay ating ipagdiriwang sa darating na linggo. Ngunit sa ngayon ay bago lumisan ng ating Panginoon, marami po siyang mga habilin. Hindi lamang po habilin na ito ang gagawin, pero sinabi niya rin na hindi tayo iiwanang nag-iisa. Bagkos may ipadadala, mahalaga yun, may ipadadala sa ating patnubay na siyang ating makakasama. Alam niyo po, ang tunay na nagmamahal ay hindi iniiwanan ang kanyang minamahal. Bagkos kung ito man ay kanyang ihahabilin sa mga taong kanyang pinagkakatiwalaan, at hindi niya ito iiwanan na natatakot, na ay vulnerable sa mga pagsubok ng buhay. Dahil kinikita-kita na ng Panginoon. Ito pong isang magandang katanungan
katangian ng ating Panginoon na meron siyang mga kinikita-kita, propesiya or foretelling. Hindi naman yung manghuhula lamang, pero kinikita-kita ng Panginoon ang mga susunod na mangyayari. Una na po dyan ang kanyang nalalapit na paglisan. At dahil itong paglisan na ito, alam niya at nauunawaan niya na mababahala ang kanyang mga tagasunod. Sila ay malulungkot, sila ay mangungulila. Kaya naman po sinigurado niya sa kanyang mga alagad na sila ay sasamahan ng isang patnubay. At yun pong isang mahalagang salita na ating narinig sa Ebanghelyo ngayon, ang patnubay. O sa English po, ang ginamit po ay advocate. Alam niyo po mga kapatid, tayo pong mga tao siguro, sa lahat naman ng nilalang ata ng Panginoon, tayo ang pinaka mabagal matuto. Napansin niyo po ba mga kapatid? Tingnan niyo po yung mga kabayo, kalabaw, baka, kahit nga po aso Kapag yun ay iniluwal, pag pinanganak na sila, bakit marunong na sila maglakad? Tayong mga tao, pinanganak tayo, kailan po tayo natutong maglakad? Aabutin pa tayo ng 1 taon at kalahati. Yung pong mga hayop, pagka luwal pa lamang mula sa kanilang mga inang hayop, ay marunong na kaagad kumain, no? Tayo mga tao, kailangan turuan pa sa mga bagay. Kaya nga siguro tayo ang mabagal matuto. At siguro'y sinadya ito ng manlilikha ng ating Panginoon na maging dapat tayong tinuturuan. Kailangan may nagtuturo sa atin. Dapat po ay may gumagabay sa atin. Kaya nga po sa normal na pamumuhay ng isang pamilya, mahalaga na ang mga bata ay napapatnubayan, nagagabayan, no? At natuturuan. Kaya nga po meron tayong concept ng coach. Ang mga manlalaro po, para sila ay maging champion, kailangan nila ng coach. Tingnan mo nga kahit nga po yung mga basketball dyan sa barangay, kahit na ang basketball lang nila dyan lang sa kalye, may mga coach na nagtuturo sa kanila. Hindi naman po ibig sabihin na yung mga coach naglalaro mismo, pero merong gumagabay, no? Merong nagga-guide sa mga atleta sa kanilang paglalaro. Di po ba't sa buhay kailangan din po natin na meron tayong coach, meron tayong mentor? Marahil ito pong ating mga magulang nung tayo'y bata pa, nung tayo'y tumanda na, meron po tayong mga kaibigan, meron po tayong mga taong iginagalang na siyang ating kinukonsulta at pinakikinggan. Mahalaga po sa buhay yon. Kami pong mga pari ay sanay maging inyong mga coach din. Yung aming pong mga pagsesermon, kagaya ng pagninilay ngayon sa araw na ito, ay sana maging isang coaching din, isang pagpapatnubay din sa ating pamumuhay bilang mga Kristiyano. Kaya naman po mga kapatid, tayo po ay wag naman sanang mag-alam-alaman. No, alam mo yung mga tao na akala nila ay alam na nila lahat. Ayaw na nila makinig, ayaw na nilang magpaturo, ayaw na nilang magpagabay. Sabi nila, matanda na akong kabayo, bakit pa ako gagabayan? Bakit pa ako tuturuan? Kahit na po siguro tayo nasa edad na mga kapatid, kailangan pa rin po natin ang coach sa ating buhay. At ang best coach na ibinigay ng Panginoon ay ang patnubay, ang Espiritu Santo. Kaya mga kapatid, sa ating pamumuhay Kristiyano, nawa lagi nating hihilingin sa Panginoon. Huwag po tayong makakalimot. Na humiling sa Panginoon na ipadala sa atin ang Espiritu Santo, na siyang gagabay, na siyang magtuturo sa atin, na siyang magpapalakas din ng ating kalooban sa kabila ng mga pagsubok ng buhay. Kaya mga kapatid, sana po ay sa ating panalangin, simula pa lamang sa umaga, hilingin na po natin, Panginoon, ipadala mo po sa amin ang Espiritu na siyang gagabay sa amin. Panginoon, ipadala mo ang Espiritu Santo na siyang magtuturo sa amin kung papaano kami magdarasal, kung papaano kami makikinig sa iyong mga salita. Mahalaga po yun. Dahil itong buhay nating Kristiyano, sa buhay ng simbahan, ang ating kapiling ay ang patnubay, ang Espiritu Santo.
Isa din po sa sinabi at tinuro ng Panginoon sa Ebanghelyo ngayon ay sabi niya, may mga darating na pagsubok, no? Hindi naman po nangako ang Panginoon na pag tayo sumunod sa Kanya, lahat ay smooth na. Pero may mga sa kabila ng mga pagsubok na yan ay sabi nga ng Panginoon sa Ebanghelyo ay tayo'y hindi iiwanang mag-iisa. Kaya naman po, sinabi niya rin sa ibang bahagi ng Ebanghelyo, huwag tayong masyadong mabalisa, huwag tayong masyadong matakot. Ang kinakailangan lamang ay matibay ang ating pagtitiwala sa Panginoon. Sapagkat sa Kanyang pagmamahal sa atin, ay tayo'y Kanyang pinasasamahan, padadalhan ng ating patnubay ang Espiritu Santo. Amen.